Usapan sa baryo Talangkukay ang kakaibang pag-iisip at ikinikilos ni Mokong Talangka. Nako! Ayan na naman si Mokong Talangka. Ayaw nga no. Di nga pala kibo. Di pa rin naikihalubilo. Hahaha! Diyan pala nakatira yung loner na si Mokong Talangka. Minsan, isang batang talangka ang nagka-interes na asosyohin kung ano ang ginagawa ni Mokong Talangka. Kung bakit siya pinagtatawanan ng iba. Napansin niya na nagbabasa, umiinom ng kape, at nagsusulat si Mokong Talangka. Wow! Ang galing ni Mokong Talangka. Ang tali-talino niya naman. Ngunit, nataka ang munting bata at ito'y napalitan ng pagkatulala sapagkat kausap ni Mokong Talangka ang mismong sarili nito. Ito kayang mga tula ko ay maaaring makapagbago para sa lipunan. Mas lalong nagulat ang bata nang makita niya ang kakaibang paglalakad nito. Agad nagpunta ang munting talangka sa iba nitong mga kababaryo at ipinagsabi kung ano ang kaniyang nakita. Napakakaiba po ng paglalakad ni Mokong Talangka sapagkat paharap po kung siya ay maglakad. Oh, grabe, napaka-abnormal talaga ng talangkang ilog. Nababaliw na si Mokong, palibas ay hindi sumasali sa mga usap-usapan dito sa ating baryo. Parati kasing libro ang kaharap. Naku, kaawa-awang nila lang. Maagang pinanawan ng bait. Ako ba nag-uusapan ninyo? Oh, eh ano naman sa iyo ngayon kung ikaw ang pinag-uusapan namin? Nais ko lamang linawin ang kumakalat ng masamang balita laban sa akin. Ako'y walang ginagawang masama laban sa inyo. Tahimik lamang ako at ninanais na mag-isa. Tama kayo. Napapansin niyo na ako'y nagsasalita mag-isa sa aking bahay. Ito ay dahil nais kong buhay ng mga letra sa aking naisusulat. Naniniwala ako na walang saysayang isang panulat kung hindi maririnig at may paririnig. Natuwa naman ako at dahil may isa sa inyo nagkaroon na interes dito. Marahil siya ay nagbalita sa inyo nito. Tungkol naman sa aking kakaibang paraan ng paglalakad na taliwas sa inyong nakaugalian, ipamunhi ko ninyo. Hindi nais ang kakatwang sa karamihan, kaya't ayaw ko sa lumang estilo ng ating paglalakad. Batid ko na maunawaan nyo rin ako balang araw sa tamang panahon at pagkakataon. Po, ang akala mo ay kung sino nang marunong. Siya lang ang magaling, siya lang ang mahusay. At may sinasabi-sabi pang mabuti nagka-interes sa kanya. Isang araw, habang nagmamasid ang batang talangkang si Tikang sa butas ng bahay ni Mokong Talangka, nagulat si Tikang dahil mula sa kanyang likuran ay may kung sino kumalabit dito. Maraming salamat po pala sa pagpapasok sa akin dito sa inyong tahanan. Ikaw, ang pakikipag-usap at pakikisalamuha sa ibang tao ay hindi masama, subalit paano ako makikitungo sa kanila kung ako naman ay hindi nila naunawaan? Sin ko na dati may pag-usap sa purok leader ng ating baryo. Nagbigay ng ilang mungkahi na pagpapaunlad sa ating buhay. Ngunit
Ang reaksyon nila ay di ko nais na nakapagkabaliwan daw naglakatotohanan. Mula noon, hindi ako lumahok sa anumang pagtitipon sa pulo pinapataw sa baryo. Nabuhay ako mag-isa kapiling ang aklat at manunulat. Dito sa loob ng bahay ko binuhos ang naisip ko maging solusyon sa krisis at magtanggal ng problema. Ay salbahe kayo dahil wala kayong kinakausap sa ating lugar. Sabi po kasi ng mga magulang ko, huwag daw po kaming lalapit sa bahay niyo dahil nababaliw raw po kayo. Maaari mong hawakan at basahin ang mga makikita mong aklat. Ang maiibigyan mo ay maaari mong iuwi sa inyong tahanan. Gabi na makauwi si Tikang sa kanilang bahay. Agad siyang inusisa ng kanyang mga magulang nang malaman na nanggaling ito sa bahay ni Mokong Talangka. At pinagalitan ito. Ipinagtanggol naman ni Tikang si Mokong na sinasabing Maginoo ang sinasabing nababaliw na si Mokong Talangka. Dahil sa sinabi ni Tikang, nag-init ang ulo ng ama nito at agad na pinulong ang ibang kasamahang talangka. Nilusog nila ang bahay ni Mokong. Nagtakbuhan ang mga talangka, naguunahan, at ang ibang maliit na talangka ay naiwan sapagkat hinihilaking tuwa ng mga mananaklab na napakarami ng huling talangka. Wala halos natira sa lipi ng talangka sa bayong kay Mokong Talangka na dahil paharapang nakaugali ang paglalakad ay naiba ang direksyon mula sa nagtakbuhang kababaryo. Ikinalungkot ni Mokong Talangka ang nangyari sa ibang kasama. Mula sa kalayuan ay may naririnig siyang pamilyar na tinig. Isang kababaryo, niyang talangkang umiiyak. Si Tikang! Agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng humahikib-kib na iyak nito. Natuwa naman si Mokong Talangka nang makita niyang si Tikang. Gayon din naman ang batang talangka.